Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang sa lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat sa Allah dahil tayo ay kanyang binigyan ng napakagandang biyaya, na kung saan ay ang biyaya na yun ay tayo ay nagtipon-tipon upang makakuha ng kaalaman na patungkol sa agamang Islam. Ang tatalakayin ko ngayon ay patungkol sa mga taong hindi tinatanggap sa kanila ang mga hiling ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hukiya an Shaqiqin al-Balkhi annahu qala kana Ibrahimu ibn Adham yamshi fil Basra fajtama'u ilayhi an-nasi faqalu ma baluna nad'u fala istajabu lana inna Allah ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum faqala ya ahlal Basra qad matat qulubukum bi asyrati asya fa kayfa istajabu lakum. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating bigyan ng ibig sabihin ang hadis na ito. Hukiya an Shaqiqin al-Balkhi annahu qala, isinalaysay na nanggaling kay Shaqiq al-Balkhi na katotohanan na kanyang sinabi. Kana Ibrahimu ibn Adham yamshi fil Basra. Ang lagay ng Ibrahim na anak ni Adham na siya ay naglalakad sa Basra. Fajtama'a ilayhi an-nasi faqalu at pinagtipunan siya ng mga tao. Faqalu, na kanilang sinabi, mabaluna nad'u fala istajabu lana. Ano ang nagay namin na ito? Kami ay nananalangin, ngunit hindi tinatanggap sa amin. Inna Allah ta'ala yaqul, katotohanan na sinasabi ng Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kayo ay humiling sa akin at aking tatanggapin. Faqala, sinabi niya, sino nagsabi? Sinabi ni Ibrahim ibn Adham, ya ahlal Basra, qad matat qulubukum bi asyrati asya, fa kayfa istajabu lakum. Katotohanan na namatay ang inyong mga puso sa 10 bagay, at paano nga ba sa inyong matatanggap? Malipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na yon na kung saan ay pinagtipunan nila si Ibrahim na anak ni Adham. Sinabi nila na sila daw ay nananalangin, ngunit hindi daw sa kanila tinatanggap ang kanilang mga kahilingan. Sinabi ni Ibrahim na anak ni Adham, o kayong mga tao sa Basra, namatay ang inyong mga puso sa 10 bagay, at paano nga ba maitatanggap sa inyo? Ang una ay ang araftumullaha walam tuaddu haqqahu. Ang kanyang ibig sabihin ay nalaman niyo ang Allah, ngunit hindi niyo isinagawa ang karapatan niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga tao na yon na kung saan ay pinagtipunan nila si Ibrahim ibn Adham, ay alam nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi sa nila tinanggap ang kanilang mga kahilingan dahil hindi nila sinasagawa ang mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang kasali sa kanyang karapatan? Alam naman natin na madami ang karapatan ng Allah, ngunit babanggit tayo ng isa. Kasali sa kanyang karapatan ay simbahin siya. Ano nga ba ang halimbawa niya? Ang halimbawa niya ay ang pagsamba ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu zuhur, waktu asar, at waktu maghrib, at waktu aisha. Kapag nagsasamba doon ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan ay yun ay lahat karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin na hindi lang tao ang sumisimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, kasali na rin doon ang jin at ang malaikat, ay kanila din sinisimba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil o katibayan na ang jin ay kanyang sinisimbang Allah? Nabanggit sa surah Zariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ang kanyang sinabi ng Allah, at hindi ko nilikha ang
jin at ang tao, maliban na tanging lamang ay sambahin ako. Allahu Akbar. Ngayon ay nalaman na natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pati na rin ang jin ay kanyang sinisimbang Allah subhanahu wa ta'ala. At ano rin ang katibayan o dalil na ang malaikat ay kanyang sinisimbang Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Attaqis sama'u wa haqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alayhi malakun wadi'un habaqahu sajida lillah." Rawahu Tirmizi wa rawahu Ibnu Majah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumunog ang langit at karapatan niya na tumunog. Wala din sa langit na lugar na kasing laki ng 4 na daliri, maliban na lamang na mayroon doon na isang malaikat na nakasujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ngayon, malalaman natin na sa langit ay wala daw lugar na kasing laki ng 4 na daliri. Maliban lang daw na may malaikat na nakasujud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pagsusujud ng malaikat ayun ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ang pangalawa ay ang qara'tumul Qur'ana walam ta'lamu bihi. Ang kanyang ibig sabihin ay binabasa nyo ang Qur'an, ngunit hindi nyo sinasagawa ang mga utos roon. Malipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, karamihan ngayon sa mga tao ay nadabot niya na o na-memorize niya na ang Quran, pero hindi nila sinasagawa ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang dahilan na bakit hindi sinasagawa ng isang tao ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang dahilan ay kapag sila ay magbabasa ng Quran, ay imbis na isagawa nila ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nila naisagawa dahil nakita na naman nila na dumaan ang kanilang mga katyat sa Facebook na kung saan ay hindi sila mahram sa isa't isa. Allahu Akbar. Ano nga bang sa dami-dami ng inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magbigay tayo ng isa. Kasali sa kanyang utos ay ang wa aqimus salata wa atuz zakat. Ang isang tao na yon na kung saan ay nabasa niya ang ayat na yon at kanya pa itong tinafsir. At ang tafsir ng ayat na yon ay itayo nyo ang sala at kayo ay magzakat. At nung siya ay sinubukan ng Allah kung siya ba ay nananampalataya o hindi. At nung narinig niya ang adhan at ang ginawa niya ay siya na lang nagsilpon sa kanilang tindahan o sa kanilang bahay. Allahu Akbar. Para lang makausap niya ang kanyang babae na kung saan na hindi sila mahram sa isa't isa. Allahu Akbar. At nung may narinig siya na nagmumuhadara sa kapitbahay nila ay ang tao na yon ay lumapit at nakinig. At sinabi ng nagmumuhadara ay kapag kayo ay may pera na 200,000 ay paubutin nyo ng 1 taon, pagkatapos ay obligado sa inyo na magzakat. Ngunit ang tao na yon na nakinig sa muhadara ay nag-promise siya na siya ay magzazakat. Dahil siya ay may pera na nagkakahalaga ng 200,000. Nung natapos na ang 1 taon o 1 year na kung saan ay obligado na sa kanya na magzakat, ay katotohanan na ang kanyang 200,000 ay iba ang kanyang ginastusan. Allahu Akbar. Bagkus ang kanyang ginastusan ay ang mga babae na kung saan ay sila ay nagzizina at sila ay galing sa mga club at marami na din na lalaki na nakahawak sa kanila. Anong sinabi ng Allah sa banal na Quran sa surah Saf ayat 2? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ang sinabi ng Allah, tunay ngang kinapupuotan ni Allah na kayo ay nagsasalita ng mga bagay na hindi nyo tinutupad. Allahu Akbar.
Sama na to na may sugat sumataw adimamrak. Pangatlo ay ang idda'aytum hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Ang pangatlo ay ipinapalaganap nyo ang pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nyo sinasagawa ang sunna niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal mo sa Rasul ay huwag mo gawing biro. Dahil karamihan ngayon sa mga tao ay ipinapalaganap nila ang pagmamahal sa Rasul, ngunit hindi naman nila sinasagawa ang sunna niya. Ang sunna ng Rasul ay may dalawang uri. Ang una ay ang sunnah muakkada at ang pangalawa ay ang sunnah ghairul muakkada. Ang sunnah muakkada ay ito yung mga gawain na laging isinasagawa ng Rasul. Ito yung mga gawain na laging isinasagawa ng Rasul. Ano nga ba ang halimbawa niya? Ang halimbawa niya ay ang pag-asawa ng madami. Allahu Akbar. Ang pag-asawa ng madami ay ito ay sunnah ng Rasul. Dahil ang asawa ng Rasul ay 13. Allahu Akbar. At ang sunnah ghairul muakkada ay ito naman yung gawain na paminsan-minsan lang ginagawa ng Nabi. Pangapat ay ang idda'aytum adawat asy-syaitana wa ta'tumuhu. Pangapat ay ang ipinapalaganap nyo nakalaban nyo ang syaitan, ngunit sinasamahan nyo siya. Maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam naman natin na ang isang tao ay ayaw na sa syaitan. Ngunit kanyang sinamahan dahil ang ginawa ng tao na yon ay siya ay sumama sa mga kaibigan niya na nag-iinom at siya ay pumunta sa mga babae na galing sa mga club. Allahu Akbar. At ang mga babae na yun na kung saan ay magaling sa club at kanya pa itong hinawakan sa aurat at pinapasok na sa bahay niya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang isang tao na kung saan ay siya ay sumama sa mga masasamang gawain, ay katotohanan ay ang masamang gawain na yun ay matatalsikan niya ang tao na yun. Ngunit, kapag ang tao na yun ay siya ay sumama sa mga magagandang gawain, ay ang magandang gawain na yun ay matatalsikan niya ng ugali ang tao na yun. At ang lahat ng tao ay kalaban nilang syaitan. Nabanggit sa banal na Quran, inna syaitana kana aduwwum mubin. Katotohanan na naging kalaban niyo ang syaitan. Allahu Akbar. Ang panglima ay ang idda'aytum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Ang meaning niya ay pinapalaganap nyo ang pagpasok sa paraiso, ngunit hindi nyo sinasagawa ang pagpasok roon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, madami ngayon sa mga tao na gusto nila makapasok sa paraiso. Ngunit nung ipinalaganap nila ang pagpasok sa paraiso ay hindi nila sinagawa ang gawain na kung saan ay kayo makakapasok sa paraiso. Ano nga bang dahilan kung bakit hindi nila ginawa ang gawain na kung saan ay kayo makapasok sa paraiso? Ang dahilan ay ang mga babae na kung saan ay nagsusuot sila ng maikling damit at fit na fit. Allahu Akbar. Ang mga babae na yon ay kanilang tinitingnan. Pagkatapos nila tingnan ay mawawala sa kanila ang mga gawain na kung saan ay ikaw ay makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Imbis na ihanda sa iyo ng Allah ang Jannatul Firdaus, ay ikaw na lang ay nahulog sa neraka, sa impyerno dahil ikaw hindi mo sinagawa ang mga gawain na kung saan ay ikaw makapasok sa paraiso. Ang pang-anim ay ang idda'aytumun najata minan nar wa ramaytum fiha anfusakum. Ang pang-anim ay ang ipinapalaganap nyo ang pagligtas sa impyerno, ngunit hinulog nyo ang inyong mga sarili. Malipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may nagsasabi na iligtas nyo ang inyong sarili sa impyerno, ngunit hinulog lang nila ang kanilang mga sarili. Dahil ba ang kanilang ginagawa bagkus ang kanilang ginagawa ay puro fit na sa labas,
puro fitna dito at puro fitna sa mga gilid-gilid ng kalsada. Allahu Akbar. At isa pa, na imbis tulungan mo ang matanda sa pagbubuhat ng mga binili niyang prutas, ay halimbawa natin na ikaw ay may nakitang isang babae lamang na kung saan ay nakikita mo ang awrat niya. Allahu Akbar. Sa sobrang fitna mo dun sa babae na yon, ay tinanong mo kung ano ang Facebook account niya. Allahu Akbar. Sa pagtatanong mo sa babae ay mabot na kayo hanggang gabi at ang matanda ay natulog na sa kalsada. Allahu Akbar. Katotohanan, sinabi ng Allah sa banal na Quran sa surah Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong nagsisimpalataya, iligtas niyo ang inyong mga sarili at mga kamag-anak sa impyerno. Allahu Akbar. Ang pangpito ay ang qultumul maut haqqa wa lam ta'ta'iddu laha. Ang panganim ay ipinapalaganap niyo ang ang pangpito ay sinasabi niyo ay ang kamatayan ay totoo, ngunit hindi niyo naman ito pinaghandaan. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, madami sa tao na ang kanilang paniniwala ay ang kamatayan ay hindi daw totoo. Bagkus, wala daw kabilang buhay at hindi pa nila ito pinapaghandaan dahil akala daw nila ay hindi daw sila dadatnan ng kamatayan. Ang paniniwala ng mga ibang tao ay wala daw kamatayan. E paano pala yung mga tao na nasa libingan? Sila ba ay buhay o patay? Sila ba ay nilibing doon para lang gawing tirahan yon? O sila ay nilibing dahil sila ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah, malipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, obligado sa atin na paghanda ng kamatayan. Dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran sa surah Ang-Kabut ayat 56 at ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. O aking mga alipin na nananampalataya, kayo ay katotohanang malawak ang aking kalupaan. Kaya't ako lamang ang inyong sambahin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Ang bawat nilikha na may buhay ay makakaramdam ng kamatayan at pagkatapos ay kayong lahat ay babalik sa akin. Allahu Akbar. Ang pangpito ay ang istagaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyubukum. Ang pangwalo ay nabisi kayo sa ugali ng mga tao, ngunit iniwan nyo ang inyong mga sarili. Malipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano nga ba ang halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay may nakita ka na isang tao na ang kanyang mukha ay sabihin nating negro. At ikaw naman ay dahil sa kabuboring mong tao, wala kang magawa at naisip mo na asarin siya para ikaw ay may magawa. Sa bawat oras na siya ay iyong nakikita ay inaasar mo siya ng negro. Allahu Akbar. Malipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyo asarin ang kapwa niyo dahil ang lahat ng nilikha ay binigyan ng Allah ng kaayusan. Nabanggit sa banal na Quran sa surah A'la ayat 2, Alladhi khalaqa fasawwa. Ang kanyang meaning na siyang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng kaayusan. Allahu Akbar. Ibig sabihin ay malalaman natin na ang lahat ng nilikha ng Allah ay binigyan niya ng kaayusan. Ang pang-9 ay dafantumul amwat walam ta'tabiru. Nilibing niyo ang patay, ngunit hindi kayo kumuha ng aral. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, meron sa mga tao na gustong-gusto nila na ma-invite sila kapag may namatay. Dahil ang kanilang gagawin lamang ay uupo-upo, kunyari iyak-iyak, at sinasabi nila na Allah, ipatawarin niyo ang tao na to. Ngunit, ang kanilang niyat ay upo lang sila doon upang makakain sila ng
tinapay at kape. Dahil sila ay pumupunta doon, sila ay gustong-gusto nila ma-invite dahil sila ay gutom at para lang makakain sila ng tinapay at kape upang sila ay mabusog. Hindi man lang nila naisip na kung may nakuha ba sila na aral o wala. Allahu Akbar. Ang pang-sampu ay ang akaltumu ni'matallah walam tashkuru alayha. Ang pang-sampu ay kinain niyo ang biyaya ng Allah, ngunit di kayo nagpasalamat ron. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, meron sa mga tao na ngayon ay kapag sila ay binigyan ni Pres ng ayuda na nagkakahalaga ng 5,000 ay hindi nila papasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang papasalamatan nila ay ang Pres. Hindi nila alam na ang biyaya na yun ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba, ang Allah ang nagbigay sa inyo ng biyaya, ngunit hindi niyo siya papasalamatan. Allahu Akbar. Meron sa mga tao ngayon na iba ang papasalamatan nila. Kung hindi si Pres ang papasalamatan nila ay si Jesus. Kung hindi si Jesus ay si Konsilor. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag tayo ay nabigyan ng gantimpala kapag tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya o gantimpala, ay pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang biyaya na yon ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bago tayo magpapaalam, ay kapag ikaw ay nakasagawa ng isa lamang dito, ay katotohanan na gawin mo ang sinabi ni Ibrahim al-Khawas na may 5 gawain na kung saan ay makakagamot roon sa 10 bagay. Ang una ay ang pagbabasa ng Quran na may kasamang emosyon. Ano ba ang halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay magbabasa ka ng kahit anong surah sa Quran. Halimbawa natin ay surah Baqarah at ramdamin mo ang mga salita ng Allah na nasa loob ng Quran at pwede mo din gawin na ikaw ay magpaganda ng boses sa pamamagitan na huwag ka magpakitang gilas. Pangalawa ay ang hindi palaging busog ang tiyan. Ano nga bang halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay kapag tayo kumakain ay huwag natin papunuin ang ating mga tiyan. Dahil kapag pinapuno natin ang tiyan ay papasok sa iyong utak na ako ay matutulog na lang at masarap ang pagtulog ko ngayon dahil ako ay busog at ako pa ay makapag-cellphone. Oh. Sa oras na yun ay hindi mo na maalala ang mga oras ng salah. Ang pangatlo ay ang pagsambayang sa mga gabi. Ano nga ba ang halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay ang mga magsambayang ay magsunat ka o di kaya magtahajjud ka ng salatud duha o di kaya kahit ano pa. Pangapat ay pagkumbaba sa Allah. At ang qiyamul layl. Ang pangapat ay pagkumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala abang hindi pa dumadating ang Fajr. Ano nga bang halimbawa nito? Halimbawa nito ay katulad ng sinabi natin sa pangatlo ay pagsambayang ng mga gabi. Habang hindi pa dumadating ang Fajr, ay ikaw ay magsunat at magqiyamul layl at humiling ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglima ay ang makisama sa mga mabubuting tao. Allahu Akbar. Kapag ikaw ay nakisama sa mga mabubuting tao, ay ang kanilang mga gawain ay matatalsikan kanila. At kapag ikaw ay wala kang kalam-alam sa Islam, at kapag ikaw ay sumama sa mga shaykh na kung saan ay 100% na malinis ang kanilang paniniwala sa Allah, ay ang pagtingin sa ng mataw ay ikaw ay parang shaykh na bata. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang 10 na ito ay iwasan natin. Ngunit kapag ikaw ay nagawa dito, ay gawin mo
ang sinabi ni Ibrahim al-Khawas na 5 gawain na mga gamot roon. Hanggang dito lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.